Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang isa sa grabe ho, trending na trending, ang video. Ay nako, eto na naman tayo sa video na yan. Ano ba yung video na yan, Banat Bay? Eto, matinding video. Mas matindi ho ito sa video yung pinalalabas ng ilang mga tansong vlogger, ika nga. Etong video na ho ito, ay video di umano nitong mga kababayan nating niloloko ng mga congressman. Anak kayo na mga ulul talaga kayong mga congressman kayo, mga animal kayo. Ito mga congressman na ito, nagpapapirma at ginagamit po ang mga barangay. Kunwari, ayuda. Anak kayo ng tutsa o ginagago nyo, pinapaasa nyo yung mga kababayan natin. Ha, kunwari ayuda pero ito pala ay people initiative kuno. Eh, gago pala kayo talaga, no? Paano naging initiative kung kayo namang mga kongresista ang nagpapapirma? Ang initiative, ibig sabihin, nanggaling sa tao mismo. Kaya nga initiative eh. People's initiative, ibig sabihin, nanggaling sa tao. Hindi ho eh. Nanggaling ho sa inyong mga congressman. Bakit ho ba kayo atat na atat dyan? Magkano ho ba bigay sa inyo dyan? Ha? Yun totoo. Magkano ho ba bigayan dyan? At talagang halikpwet kayo dyan sa Panginoon nyo dyan sa kamera. Tingnan nga ho natin kung ano ho nangyayari dito sa Quezon City. Hindi lang daw sa Quezon City ito eh. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Oh. Yun pala, tungkol ito sa petisyon kaugnay sa pag-amyenda ng konstitusyon. Nako po. Nasa frontline ng balitang yan, si Patay Gary tayo De Leon. Naabutan ng News 5 si alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall, na Tapos, nagbabaybay sa barangay Tatalon. Nagbabaybay. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number. Nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya. Para saan Sagot yan? ni Mary, Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan mag-invest sa Pilipinas. utos daw ito sa Oy, kunwari economic provision pa daw ang papalitan. Nambudol na nga kayo noong 2022, eto na naman kayo, bambubudol na naman kayo. Papangakuan nyo na naman. Lintik kayo, pinangakuan nyo ng talanugol yung mga kababayan natin. Hanggang ngayon, lalo tayong bumaon sa utang. Tapos talanugol pa rin. This time naman, kunwari, gusto nyo bang tayo, mag-invest ang mga foreigner dito? Pangako ninyo, talaga nga namang pangtanso eh. nila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda. Yung pa, kunwari, ayuda. Pagkatas ng Talano Gold, ayuda naman. Anak kayo ng wedding, ginagamit. Alam nyo, pinapaikot nyo talaga mga kababayan natin eh. Kaya kayong mga kababayan, ha? Wag ko kayong basta-basta nagpipirma dyan. Baka mamaya, pinipirma ninyo, marriage certificate na eh. Hindi, biro lang ha. Hindi, pero wag ko kayong basta-basta ang pipirma na sasabihin sa inyo, ayuda, ayuda, ayuda. Hindi ko ganyan ang ayuda. Kaliwaan ho yung ayuda. Hindi ko pwedeng, pirma kayo dito para makatanggap kay ayuda. Hindi ko ganyan yan. Nambubudol na naman sila. Ng lokal na pamahalaan. Parang lang, susulat lang yung pangalan mo, malay mo kung ano ibigay sa amin sa mahihirap. Ito po ay para sa... Nako po, kasi yan ang problema sa ating mga kababayan eh. Masyado tayong maasa eh. Sa gobyerno na to eh. Wag tayong ganun, pirma lang ng pirma. Dapat to ititignan natin. Kung ano ba talaga yung pinipirma natin. Tingnan ninyo, naloloko na kayo. Nabubudol na pala kayo, hindi nyo alam. Mga ito sa mga mamayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Kung mabibigyan pangako niya magkaroon. Tignan mo yung mga tarantado talaga itong mga kawani ng ating gobyerno. Pangangakuan nyo, pinaaasa nyo yung mga kababayan natin, tas ganyan lang pala. Ng ayuda. Pero may ilang tumangging pumirma Yo. nang mabasa ang laman ng papel. Ganyan dapat, basahin.
Dapat hindi na binler yung mukha ni ate kasi siya nagbasa eh. Dapat yung mga ganyang tao ay inaangat yan. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod, Oh. kundi petisyon para maamyenda ng saligang batas Naku, gamit patay ang tayo People's dyan. Initiative. Naku po. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Hindi ako normally sumasali sa Mga kababayan, gusto ko lamang pong linawin sa inyo, ha? Ang ayuda ng gagaling ho yan sa DSWD o sa executive branch. Hindi ho manggagaling sa Congress yan. Pag nanggaling sa Congress, naku po, sigurado ho tayo, puro pakabigyan mga animal na yan eh. Yan lang ang totoo. Yung mga kongresista natin, puro pakabigyan mga yan. Yan ho ang pinaka, salot ho sa lipunan niya mga animal na yan eh. Sa totoo lang, sila ho yung pinaka pakabig sa bayan natin. mga piti-piti. Kaya pagkagaling sa mga congressman, ingat na po kayo. O maaaring tumutulong kuno sa inyo, pero kanino ho ba galing yung pantulong nila? Walang iba kung hindi sa pera din ninyo yun. Galing ho yun sa tax ninyo. Pinantutulong kunwari sa inyo para lang iboto ninyo yung mga animal na yan. Kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismong siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirmahan. Eh yun, anak ka ng wewe, oo. Nagpapapirma ka na, hindi mo alam kung para saan yun. Kasi nga, malamang, maaring si ate, binudol din. Nung kung sino man nag-utos sa kanya, ito ha, papirma mo ito, pag ito napapirmahan. Naku, meron ka sa akin. Meron ka sa akin. Malamang ganun ang pangako dyan eh. Sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwalat ni Albay Representative Edsel Lagman na Nako. may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa Bicol. Kapalit Naku, napakarami niyang bayaran. Kaya nga marami sa inyo nananalo eh. Hindi, yung totoo lang tayo. Bakit pare-pareho namang nananalo sa mga congressman kahit wala namang ginagawa sa mga lungsod nila? Bakit pare-pareho nananalo dyan? Huwag ka tayo maglokohan. ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amyenda ng konstitusyon. Naku po. Para paboran ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Sa ngayon, ayon kay Mayor Joy Belmonte, nakarating na raw sa kanya ang ginagawang pagkalap ng pirma ng mga kongresista. Kung nakarating na sa'yo, madam, galaw-galaw. Ipatawag mo, galaw-galaw. Ang hindi ko maintindihan, bakit nalulusutan kayo? Dapat di kayo nalulusutan. Ako po, patay tayo dyan. Hindi, pero alam mo, minsan talaga, minsan tuso din kasi talaga itong mga congressman natin eh. Mga bastos eh. Hindi ho dumadaan yan sa LGU eh. Mga inuutusan nila, yung mga tauhan nila, lalo na yung mga barangay-barangay dyan. Sasabihin lang, pag ikaw nakakuha, kasi balita ko, pag ikaw daw, sabi yung mamaya pabalita dyan papakita ko natin, 20 million di umano ang ibibigay sa bawat distrito na makapuno lang ng pirma. Naku, mantakin mo yun. 20 million, nagpapirma ka lang. Ang gandang negosyo nun Saan kayang mayroong negosyong may 20 million ka, papirma ka na, ilang kabit kaya pwede mo mabigyan ng iPhone 15 Pro. Baka 60 na nga maibigay mo nun, kahit wala pa eh. Di ba? Sa Quezon City, pero hindi raw pinaalam sa kanya ito ng mga mambabatas. Nilapitan ako ng mga punong barangay na yung mga congressman nagpapapirma sa kanila. So they wanted to be clarified. Di ba? Linaw niyan. Good job. Good job. Good job. Hindi, linaw niyan. Ang linaw niyan na ang talaga nagpapapirma sa kanila, yung mga punong barangay, ang nagpapapirma sa kanila yung mga buhayang congressman nila. Tingnan mo ito, mga buhayang congressman na ito. Kaya kayo mga taga Quezon City na mga congressman, mga buhake ng ina nyo, akala ninyo yan, nabulgar kayo. Tandaan nyo yung mga congressman dyan sa Quezon City. Mga buhaka ng ina ninyo. Kung ano ba yung mga amendment. Wala pong kitlaman sa local government po yan. Yan po initiative po ng mga congressmen. Kinausap na rin daw ni Belmonte ang ilan sa mga kongresista ng kaugnay rito para di malito sa rason ng pagpapapirma. Naku po. Kung pwede nilang i-orient yung kanilang mga inuutusang mga barangay officials with regards to ano ba yung mga amendments na kaakibat ng pagpirma nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon,
News Grabe talagang kapalan ng mukha nito mga kongresista natin, ano? Napakakapal talaga ng mukha. Saan kaya talaga to nakabili ng ng vitamins na anesthesia? Dahil wala makapakiramdam ang mga mukha nito mga animal na to, no? Oh, eto pa ha. Ang dami talagang pera. Hindi, eto todo deny naman itong law firm na ito na hindi naman daw nanggaling sa pondo ng gobyerno. Alam nyo ba kung magkano ang advertisement sa telebisyon? Ay grabe ho, ang mahal-mahal ng advertisement sa telebisyon. At sabi nga sabay-sabay sa lahat ng istasyon. O eto, panoorin nyo ha. Ilinaw ng grupong nagbayad sa TV advertisement na nagsusulong ng charter change na Oo. wala silang ginamit na pondo ng bayan. Layon lang din daw nitong mapag-usapan Maniwala kayo dun? Walang ginamit na pondo ng bayan? Para mo sinabing... para mo sinabing ang mga congressman natin, mahal niya ng bayan niya. Kaya nandyan yan para magsilbi sa bayan. Parang ganun ang dating. Maniniwala kaya ang taong bayan sa sinasabi, wala daw pera. Which is ang laki-laki niyan, yung gastusin na yan, yung advertisement na yan. ang napapanahon na raw na pag-amyenda sa konstitusyon. Oo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, naed sa puwera tayo. Gawing saligang batas. Kunwari, kesyo against pa daw sa 1986 Constitution. 1987 pala na ginawang konstitusyon nun nila Cory kesyo na-edge sa puwera daw tayo. Ganun pa ang dating niya. Para talaga makabayan tong animal na advertisement na to. Ang saligang batas. Trending ang commercial na yan na ipinalabas sa iba't ibang TV network nitong Martes ng gabi. Iba't ibang, take note iba't ibang TV network pinalabas. Ibig sabihin, talagang grabe ho. Pera. Ang laking pera ho nito. Ang tanong, saan kaya nanggaling yung pera na yan? Sa tingin ko, hindi pera mo. Ewan ko Hindi ko talaga, hindi ko matanggap. Sa aking opinion lang naman. Ito yung opinion ko lang naman. Hindi ako naniniwala. Akin lang naman po. Wala ako sinasabing galing sa pera ng taong bayan niya. Pero hindi ako naniniwala na walang involved na politician dyan. Hindi ako naniniwala. Katarantaduhan po yan. Sa tingin ko lang. Tampok dito ang mga kabiguan daw ng 1987 Constitution matapos ang EDSA People Power Revolution ng 1986. Kaya EDSA puwera raw. Panahon na umunong amyendahan ang saligang batas. Sa screenshot ng isang netizen, kitang nakalagay sa ad na binayaran ito ng Gana Atienza Avisado Law Office. Alam mo, sa totoo lang ako, dati kong pinupush yung pagpapalit ng ating konstitusyon. Pero sa ngayon, wala akong tiwala. Halata Iba ho kasi yung talagang people's initiative Iba ho yung talagang taong bayan ng hindi mo kailangan manglinlang, hindi mo kailangan lokohin na ayuda para magpapirma. Kung talagang people's initiative yan. Hindi mo kailangan lokohin. Hindi mo kailangan mag-advertisement. Kasi nga po, people's initiative Ibig sabihin, talagang gusto ng taong bayan. Organic, di ba? Paano naging organic ang kailangan mo pang mag-advertisement? So, doon pa lang, obvious na na hindi to kagustuhan ng taong bayan. At halatang, merong nagpupush. Meron sa likod dito. Mamaya malalaman natin sa mga Duterte kung sino. Nakapanayan ng News 5 ang law firm. Ayon sa kanila, ang kinakatawan nilang grupong People's Initiative for Reform, Obserbahan nyo ho itong dalawang abogado na ito. Obserbahan nyo. The purpose of this campaign or drive is just to raise public awareness or invite public discussion para mapag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution. Kung pwede na ba, and if pwede na, ano yung mga proposal natin or let's bring it up to the people
and let them decide. Nilinaw din nilang pera ng pirma at private groups ang pinanggastos ng patalastas. This is a private initiative. Kayo mga kababayan, kayong mga netizen, naniniwala ho ba kayo na galing ito sa private? Ganitong lahat ng istasyon daw ipinalabas? Ganong kalaki ang pera? Dati nga nagkaroon tayo ng pangulong, yan ang talagang kanyang battle cry, isa sa mga battle cry, si Pangulong Duterte, di ba? Battle cry niya yan. Noon, battle cry ng presidente yan. Kayong grupo, hindi kayo naglabas ng sarili ninyong pera noon at para maglabas ng advertisement. Ngayon, na sinabi mismo ng ating Pangulong Marcos sa sinasabi niya, hindi prioridad yan. Sinabi niya yan eh. Di ba? Bakit kayo ngayon maglalabas ng ganyang kalaking pera? Kita niyo yung logic? Doon pa lang sabog na eh. Sabog na yung argumento nila eh, na why this time? This time nga, lantaran sinasabi ni Marcos, hindi niya nga priority yan eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, yan mismo yung battle cry ni Pangulong Duterte kung ba't siya nag-ikot. Hindi kayo naglabas ng pera noon, ngayon kayo naglabas. Sino kayo, si Daniel Padilla? Panayan din ay. Wag ganun ba, not ba? Kaya ka. Yan, gagalit sa'yo yung ano eh. Talay. No public funds were disbursed. Nanggagaling po ito sa mga similarly minded people or Saan? Kanino? group in the Sige private. Kanino? Ba't di mo masabi? Tutoy, mukhang hirap ka na magpaliwanag. Tutoy! Sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Mahirap ba? Mahirap. Inutusan ka man ni Tambaluslos? Hindi, ako nagtatanong lang sa'yo Tutoy. Kung ikaw ba inutusan ni Tambaluslos, ikaw na magpaliwanag. Tamba! Mahirap bang manalong presidente? Mahirap. Pwede ka manalo na senador eh. Presidente pa kaya. Pabagsak naman. Dumadaos-dus na ang ratings eh. Kaya the only way to lead the country by this Tambaluslos is to be a prime minister. Or gusto lang talagang tumagal sa pwesto itong mga ungas na ito para sila ay mas makalikom pa ng maraming MOOE. Tama, mali. Ako nagtatanong lang Yun ba ang dahilan ninyo mga congressman? Kasi kayo ay masayang-masaya? Naku po, patay tayo dyan. At suportado raw ng grupo ang Chacha. Itinanggi nilang may koneksyon ang commercial sa umano'y nangyayaring bayaran kapalit ng pirma ng taong bayan sa Quezon City at Bicol para sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha. We have nothing to do with whatever propaganda or yung sinasabi nyo ko na sige, paliwanag! Nagkakaroon ng corruption issue. Paliwanag mo! Sa pagsulpot ng iba't ibang gimmick para sa People's Initiative, nilinaw ng isa sa mga pinakamalaking political party sa bansa na Nationalist People's Coalition o NPC na wala rin silang kinalaman dito, ayon kay NPC Chairman at dating Senate President Tito Soto. Ang NPC as a party, walang kinalaman doon sa nagaganap na pagpapapirma for People's Initiative ng iba't ibang mga district. Kung meron man na NPC member na sumasang-ayon, it's on a personal level.
hindi party stand dyan. Ganda nun, malinaw. Nakipagpulong nitong Martes ng gabi si Soto sa iba pang lider ng kanilang partido. Nauna na rin daw nakausap ni Soto ang ilang senador. Plano rin daw niyang makipagpulong sa iba pang mambabatas para linawin ang paninindigan ng karamihan sa mga senador ukol sa Chacha. Lalo't may mga nakasaad sa People's Initiative petition na maaari raw makabura sa kapangyarihan ng Senado katulad ng usapin sa joint o separate voting. Matindi yan, matindi yan. Nakalagay doon ay the Senate President or the Speaker of the House. Pag sinabi mong or, pwera yung isa. Pag isa lang ang tumawag, pwede. At nakalagay at any time. Nako, malupit. Itong Lunes, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na meron umanong 20 million pesos na inaalok sa bawat distrito sa mga lugar na makakapagbuno ng sapat na pirma. Kanino para sa People's galing? Sabihin mo na kasi. Ang dami mo sinasabing. Sa kanya pala nang galing yung 20 million eh. Sabihin mo na kung sino yung nagbibigay ng 20 million. Ayan na naman tayo, puro parinig eh. Eto si Senator Amy, hindi ko maintindihan minsan panayang parinig eh. May alam. Ayaw diretsuhin. Ano ba yan? Hindi, sa totoo lang nakakapagtaka eh. Ang dami nitong alam, lagi na lang. Sasabihan yung kapatid, kesyo doon sa smuggling. Tapos dito naman ngayon, may 20 million daw. Ba't di mo nalang pakalanan? Ang dami mong hanas. Para kang yung mga vlogger mo eh. Ang daming hanas. Lalo na yung director mo. Tuloy. Pinapadaan daw ang mga ito sa payout ng mga programa ng pamahalaan. Kinukondin ako talaga yung nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon. Hindi siya for sale. Sino nga yun? Ginagawa? At anong kawalan? Sabihin mo na kung sino. Ang dami mong alam eh. Hindi nga, alam naman natin yan, hindi for sale ang konstitusyon. Kung gusto mo talaga masolusyonan ito at hindi puro talkish lang, ay banggitin mo naman. Kung sino yung nag-aalok ng 20 million. Hindi yung puro ganere. Naniniwala rin daw siyang ayaw sa Chacha ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa namang post online, ipinahayag din ni Davao. Ito naman ang post ni Congressman Pulong Duterte. Ang lina, ang ganda ng post ni Congressman Paulo. Ni Kong, sabi niya, this so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure, naku po, PI. Putang inaglas. Ganun, parang ganun. Putang inaglas. I was informed that the PBA party list, etong si Nograles is spearheading the putang inaglas movement in Davao City. I am against this people's initiative, but this is not people's voice, but the voice of few who wanted to perpetuate themselves in power. Ibig sabihin, gustong tumagal ang mga animal. Hoy! Hoy! Bakit nyo gustong tumagal dyan sa kapangyarihan? Ano ba meron dyan? Ang hirap-hirap maging congressman Ang dami-daming trabaho. Ang hirap-hirap bumiyahe. Bakit gusto nyo tumagal dyan? Unless masaya ang bigayan ngayon dyan. Ano ba? Ano ba siste dyan, Nograles? Margarita Migs Nograles. Ano ba talaga? Magkano ho ba ang bigayan dyan? Hindi, ako nagtatanong lang Magkano ho ba bigayan ngayon sa kamera para dito sa maipasan nyo itong lintik na charter change na ito? City Representative Paulo Duterte ang pagtutol sa People's Initiative para sa charter change. Nakarating din anya sa kongresista na pinangungunahan ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa Davao City. Hindi raw boses ng taong bayan ang People's Initiative, kundi ng ilang gusto lang manatili sa kapangyarihan. Wala pa namang sagot dyan si Nograles. Binanatan din ni Pulong ang anya tinapyas ang budget ng kanyang distrito. Maghahain naman ng resolusyon ang Makabayan Block para masiyasat ang lumabas. Isang kalabit lang sa inyo, Titamba. Isang kalabit lang sa inyo. Tahimik kayo eh. Tigil-tigilan mo nga yung Franz Castro yung pagiging plastic mo dyan. Isang meeting lang sa inyo ni Tamba, wala na.
na pro-charter change TV advertisement. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Alam mo, kapatid, may Los matindi Baños pa yung po. bitawan ni ni Pulong maganda yung binitawan niya, yung mga sinabi niya. Eto babasahin ko lang sa inyo yung ilang pang mga sinabi ni Pulong kasi sabi ko ito talaga ang bira. Ito ang banat, hindi yung paligoy-ligoy Sabi niya dito, I would like to inform all Dabaweños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for district and left only measly 500 million for Dabaweños this year. Grabe sa laki ng, alam niyo ba, sabi nga nila, ito nga daw ang pinakamalaking ang Davao. Pero iniwanan lang kayo ng 500 million. So unang tinarget si BP Sara Duterte, tinanggalan ng confidential funds. This time, tinanggalan naman itong si Pulong Duterte. Abay talaga si Duterte ang target itong mga animal nating tambaluslos sa kamera ito. To all congressmen coming up on us, do not give me that kind of BS. Naku, ano kaya yung BS? Alam na natin yan. Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabaweños na bumoto kay BBBM. Yun! Ano mga kaibigan, sasabihin ko na ba yung magic words? Sabay-sabay tayo, i-type natin. Hashtag, I told you so. Mga taga Davao. Sabi nga kayo mga taga Davao na bumoto kay Marcos, ang kawawa ngayon. I also heard from reliable source that even the senators are explicitly requested to refrain from putting project in my district. Hindi ako lulod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na't may 30% pang kinuha ang isang peking Panginoon. Nako po! Yan. Again, ang kawawa ay mahal kong mga Dabaweño. Hindi, alam mo ito gusto ko lang sabihin ito Dinaig pa nitong peking Panginoon ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang tithes na hinihingi ay 10% laang. At ito ay dahil kanya po ito. Ang lahat ng meron po tayo ay sa ating Panginoon. At yung 10% ay simbolo yan na binibigay natin ng ating first fruit. Yan ang kaugalian na sinasabi natin, etong lahat ng meron ako ay sa inyo talaga. 10% nung panahon ng mga Hudyo. Di ba? Abay, dinaig pa ang ating Panginoon. Etong peking Panginoon. Yung sinasamba dyan sa kamara ng mga kongresista. Abay, 30% daw ang kinukuha. Nako. Ayan hindi ako luluhod sa inyo para sa proyekto na lalo't may 30% kinukuha yung peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabaweño. I have kept my silence all through this month since I do not want my constituent to suffer from dirty politics in the House of Representatives. Sabi niya, hindi na nga ako nagsasalita. Kahit yung kapatid ko, ginagago niya ninyo, hindi na ako nagsasalita kasi ayokong madamay ang mga Dabaweños. Na pag-inita ninyo ang mga Dabaweños. Tama naman yung ginagawa niya. Diba? Hindi siya nagsasalita kahit siguro init na init kasi kung ari, ikaw, yung kuya. O kahit hindi ka nga ikaw ang kuya, hindi ko kasi alam kung sino mas matanda sa kanila ni BP Sara. Pero gayon pa man, kung ikaw, di ba, magkakapatid kayo, tapos isa lang ang kapatid ninyong babae, sigurado ko, very protective ka Hindi mo talaga, lalo na pag may nang api, ipagtatanggol mo yan, di ba? Ipagtatanggol mo talaga yan. Pero hindi niya nga nagsasalita, tinitiis niya, dahil ayaw niya maapektuhan ang mga taga Davao. Di ba? Para naman di mapolitika. Kaya lang, pinulitika nyo na, mga animal kayo. Kaya nagsalita na si Congressman Pulong.
Minsan lang magsalita yan, pero yan, talagang pag nagbitaw yan, ako po, maniwala ho kayo sa akin. Naku po, darating din ang araw ninyong mga tambaluslos dyan. To all the Baweños, do not sell your soul for mere 100 pesos or 10,000 in exchange for your signatures. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great to be great in Congress to petition, that is your choice. Pero I don't think Congressman, Mr. Senator, pwede, no? Bagay, no? Senator Paolo Duterte. Hindi, kung alam mo, sa tingin ko, naniniwala ako mga taga Davao, this time, hindi na sila magpapabudol. Marami yung nabudol noong 2022. Alam na natin yan. Na kasi nga, nag-unit team. Wala tayong magawa. Ganun talaga. Sana lang, next time, Congressman Pulong, at kay BP Sara Duterte, huwag na tayo magpabudol, na maniwala pa. Kasi eto na, kinakawawa na kayo. Kitang-kita naman po natin yung ginagawa sa pamilya ninyo. Di ba? Kitang-kita na natin. Kaya yung mga tunay na Duterte supporter, mga lehitimong Duterte supporter, huwag tayo magpapalihi sa issue. Yung issue na video-video na nagpupulburon, enak ng 3 kalabaw na pinagdikit-dikit. Alam naman po na natin yun. Di na natin kailangan pabalik-balikan pa yun. Sinabi na ni Pangulong Duterte yun, ayaw niyong makinig nun. Tapos ngayon, ipagdidiinan nyo na naman. Kasi alam niyong hindi na effective. Alam ninyo na hindi effective. Kaya nga nanalo yan eh. Bakit to? Kanyo? Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte nun, di ba? Ilang beses siya sinabi, nagpupulburon yan. Boto pa rin kayo ng boto. Tapos ngayon, ano pang segue ninyo para mawala ang usapan dito sa kamera? Ano pang segue ninyo? Video na naman. Putang ng video yan. Alam mo, ako, kaya bullshit na bullshit dyan sa lintik na video na yan. Alam na natin yan. 2022 pa lang, alam na natin yan. Pinag-uusapan na natin sa channel na ito. Alam na natin. Hindi naman kayo nakinig. Araw-araw yan nun eh. Yan ang pinag-uusapan natin eh. Tapos di naman kayo nakinig. Nagalit pa nga kayo sa amin. Tapos ngayon ito na naman pag-uusapan. Etong lintik na video na yan. In the first place, di kayo nakinig sa amin. Hindi kayo nakinig kay Pangulong Duterte. Di ba? Tapos ngayon pag didikdikan nyo yung lintik na video na yan, tapos na yung issue na yan. Ang usapin ngayon, etong korupsyon sa ating kamera. Diba? Ito ang pag-usapan natin. Mantakin mo mantakin mo lang to. Ito na na si Duterte na mismo, si Congressman Pulong Duterte na nagsasabi, 30% ng peking Panginoon. Sabi ko nga, paano pa kaya doon sa distrito ni Speaker, magkano kaya doon ang nakaalat? Sa distrito ni Zaldico, magkano kaya nakaalat doon? Sa distrito ni Kimbo, tandaan ninyo, di ba, tinanggal nga nila si Congressman Tebes. At sino pumalit? Caretaker, yung Speaker. So, 2 pa distrito niya. May asawa pa siya, So, magkano na lang na talagang napupuntang proyekto sa mga yan? O, di ba? Tapos, lintik, gusto nyo na may pasok yung video. Paulit-ulit yung video nyo. Nalilis tayo sa tunay na issue. Ito ang tunay na issue. Ito. Nauubos ang pera ng taong bayan dahil dito sa kalintikan na to. Sa katarantaduan na ito. Tapos ano pag-uusapan natin? Video. Ayun, tapos na yung video. Sinabi ni Pangulong Duterte, wala yan. Ano ginawa? Nilabas picture. Naluma naman na yung picture. Anak ka ng wewe naman, Tapos kayo, kami pa sasabihin nyo, bakit di mo dinidiscuss ang video? Gunggong ba kayo? Tanga na ba talaga kayo? Sa
Ganda ba talaga katangahan ninyo? Sasabihin nyo pa, strategy. Gunggong pala talaga kayo eh. Alam nyo pa, kung alam ninyo strategy yan, then don't talk about it. Strategy nga, tapos pag-uusapan nyo. Tanga ba talaga kayo? Pambihirang kabobohan yan, oo. Ang pag-usapan natin ngayon, since wala pa yung lintik na video na yan, hindi ko sinabing wala, wala pa. Hindi lumalabas. Si Pangulong Duterte, sinabi niya nga, wala yan eh. Ako nga, hindi ko nga sinasabing wala yan eh. Ang sinasabi ko, wala pa. Wag na natin pag-usapan yan. Sinasalsal kasi ng ilang mga vlogger dyan eh. Para kumita eh. For the views sa mga, mga hindot eh. Yan ang totoo, for the views yung, lalo na si Tansong Lipunan. For the views yan. Kaya puro recycle ang content, paulit-ulit. Hoy, mag-analyze ka naman ng ibang bagay. Puro ka analyze eh. Ano ba, talaga bang yung puro ka atay, walang utak? Lintik na pinagdikit-dikit oh. Inaraw-araw mo na eh. Inaraw-araw mo yung lintik na video na yan. Again, ha? Wala po tayo sinasabing hindi totoo yan. Na hindi totoong nagpupulburon. Hindi ho yun. 2022, dinidiscuss na namin yan eh. Hindi ho yun, hindi namin pinasisinungalingan yung sinasabi ninyong yung tao na yun na nagpupulburon. Hindi ho namin pinasisinungalingan yun. Ang punto lang, wala naman yung video pa. Bakit ba kayo nakadikdik sa video porket mataas ang views? Kaya kayo naka-video, araw-araw, video. Etong issue, ito ang pinaka-issue ngayon, no? Tinatarantado na yung taong bayan. Ginagago na yung mga kababayan natin. Pinapipirma, kunwari ayuda, pero yung pala gusto lang baguhin ng ating konstitusyon. Bakit? Sabi nga ni Pulong Duterte, para sa sarili nila, para sa kapangyarihan nila, to stay in power. Kayo naman, video. Baka naman kayo ang binayari ni Romualdez. Yung totoo. Ako nagtatanong lang ha. Ang lakas yung makabintang eh. Ang lakas yung makabintang, hindi nyo nga mabanatan. Diba? Kung makabintang kayo sa kapwa ninyo, dahil nyo pa akala nyo kayo lang ang tama. Kayo nga hindi bumabanat dyan. Eto. Bira kayo. Binagalit nyo ako eh. Eto na nga yun, oh. Kitang-kita na nga. Nagagalit na nga si Congressman Pulong Duterte. Oh. Sinasabi na niya. Oh. May hocus-pocus nang nagaganap. Mismo sa... Alam mo, ang dami-dami ng hocus-pocus. Ayan na yung video. Oh. Video na, lumabas na. Lumabas na yung video na kung saan pinapipirma yung taong bayan. Kunwari, ayuda. Pero sa pagpapalit pala ng konstitusyon. Yan yung lantarang lokohang video. Tapos ang inaantay nyo, wala pa kayo may pakitang video. Ano ang katarantaduhan yan? Ulitin ko ha. Wala po akong pinasusinungalingan na hindi totoo. Ang punto ko dito, 2022 pa lang, sinasabi na namin yan sa inyo, ayaw nyong maniwala. 2022 pa lang talaga sinabi na ni Pangulong Duterte, ayaw nyong maniwala. Tapos napahiya kayo ngayon, kaya kayo dikdik yan. Tapos kami mga nananahimik, pagbibintakan nyo na kung ano-ano. Shit. Para kayo talagang mga sintu-sintu dyan eh. O ito, ako po si Banat Bay. O ito, gusto nyong banat, di ba? O ito na, bumabanat na. Maraming salamat po, ako po si Banat Bay.